Sa nakaraang buhay, ginamit ako ng pamilya ko bilang ikit. Pagkatapos maubos ang mga materyales, ibinenta ito sa laboratorio. Sa huli, nagkasama kaming lahat sa kapahamakan. Hindi ko akalain na pagdilat ko ng mata, ay muling isinilang ako sa isang sinaunang Pope Bukirin bilang isang batang 1 taon at kalahati. Malupit at walang pakialam ang lola sa akin. Gusto ng tunay kong ama na ipasa ako sa ibang tao. Para bang inakala nilang ako ay isang sobra at pabigat. Noon, ang nais ko lang ay sumang-ayon. Kung babalik ako sa simula, magsisimula na naman ako mula sa umpisa. Kaya. Pakiusap, gawing punong barangay si Ginoong Xiaoju. Pakiusap, gawing punong barangay si Ginoong Xiaoju. Nagsusunog ka ng hukay at ang tubig ay umaapaw. Nagpapalago ka ng palay na kalahating buwan na ang ani. Ikaw ang nagbukas ng mina ng bakal, naglilinis ng ilog, nagwawalis ng mga bandido. Sino ang hindi humahanga? 2 taong gulang pa lang ako. Ayaw kong maging punong barangay. Si Ginoong Xiaoju na ang naging punong barangay ng Hehe Village. Sumali sa Hehe Village, may makakain kang karne. Hehe. Ang yaman ay hindi isang pangarap. Mas mabuti pa ang kinakain ng mga asong gubat sa barangay Hehe kaysa sa akin. Mas marami ang mga tao ng punong bayan kaysa sa akin. Ang aking palasyo ay hindi kasing matibay ng bahay niya. CJ. Barangay Hehe. Barangay Hehe. Barangay Hehe. Barangay Hehe. Batang may dilaw na buhok. Lumabas ka na at magpasalamat sa kamatayan. Batang may dilaw na buhok. Lumabas ka na at magpasalamat sa kamatayan. Yung maliit na nyo. Patay na. Huwag na kayong mag-aaway. May mga Diyos sa langit na naghihintay sa akin para pakalmahin sila. Sobrang abala ako, okay ba? Tatlong taon ng matinding tagtuyot. Pumutok ang lupa sa mga bukirin. Natutuyo ang mga ilog. Madilim ang korte. Walang makain ang mga tao. Sobrang mabigat na ang kamay ng Diyos ngayon. Masyado na itong mabigat. Napakaliit na bata. Baka naman mabangga na ito. Ang sakit, baka naman ma-miscarriage ako. Anong klaseng ina ay may ganitong anak? Dahil sa kakulitan mo, hindi ka umaalis sa pamilya ho. Kaya ganito ang bata, bingi at pipi. Ang pamilyang ho ay nag-alaga ng ganitong walang silbi. Ito ay isang kabutihan. Hindi ko akalain na siya ay manghihimasok sa buhay ng hindi pa isinisilang na kapatid. Ngayon, palayasin kayong mag-ina sa pintuan ng pamilyang ho. Napakabata pa ng malaking anak na ito. Paano niya alam na dapat akong saktan sa tiyan? Wala bang nag-udyok sa kanya? Ay naku. Inay. Si Yulio, pwedeng ipakita ang pamilya at magpakita ng kabutihan. Sobra akong masaya kahit hindi pa ako nakakaabot. Talagang wala akong kinalaman dito. Handa akong magtrabaho ng husto. Handa akong maglingkod sa inyo buong buhay ko. Lahat nakaukit sa tradisyong sinauna. Anong nangyayari? Hindi kaya nakalipat siya sa ibang panahon? Kung ganon, natural lang na ibenta siya. Kung maibebenta man lang ng 3 o 2 silver, hindi masasayang ang pagmamahal ng pamilya sa pagpapalaki sa kanya. Tiya sa pamilya ho, ang panganay mong anak ay tunay na anak ninyo. Hindi ba't masama ang magbenta? Bakit mo siya pinananatili? Para sirain ang pangalan at feng shui ng pamilya ho. Matapos ang taon namin. Pero gusto naming maging jinshi. Sino mang magmamalasakit sa kanya, siya ang mag-aalaga. Zongyan. Sige, kung gusto mong manatili, pwedeng-pwede. Pero hindi na ako pwedeng magdesisyon tungkol sa malaking anak. Salamat, Ginoo. Nagkamali si Daya. Ibinenta o itinapon. Pinatay o pinugutan. Kailangan lang ng isang salita mula sa inay. Diyos ko. Ito ang sinasabi ng tunay na ina. Sobrang walang awa ng babaeng ito. Tingnan mo ang itsura niyan, walang halaga. Kung anak ko yan, sasadyain kong ilubog siya sa dumi. Ako ang nag-aalaga. Nanay. Tingnan mo, ay naku. Ay. Tingnan mo, Sino ito na dumating? Hindi ba't hindi ka na niya kinikilala bilang anak? Bakit siya nakikialam sa mga bagay ng pamilya ko ngayon? Ngayon, parang nakakita na ako ng bagong pananaw. Hindi ba't gusto lang ng pamilya ho na ibenta ang apo? Tapos ayaw pang mawala ng mukha. Gumawa ng ganitong malaking palabas. Ngayon, ang pamagat ng palabas ay mas mabuting tawaging gusto maging bayaran. Ngunit gusto ring magmukhang marangal. Ano sa tingin ng lahat? Sinasabi nilang nagplano akong patayin ang nakababatang kapatid. Talagang nakakabuwisit. Nag-aabala lang. Walang hiya. Akala mo ba'y mga tanga ang mga tao sa bahay nyo? Yung sili, bakit hindi mo siya kausapin?
Walang mas mataas na paa kaysa sa maliit na bata. Paano ka naman natamaan sa tiyan? Huwag mong sabihin hindi kita pinagsabihan. May ginagawa ang tao. Nagmamasid ang langit. Mag-ingat sa pagsisinungaling, baka ang anak ay walang puwit. Biyanan. Ay. Hindi natin kaya. Sige, sa madaling salita. Ayaw niya ng batang ito, di ba? Sige, gusto ng pamilya Hindi, apelyido niya ay Ho. Ikaw ay isang tao mula sa pamilya Ho. Patay ka na ay isang multo mula sa pamilya Ho. Matagal ka nang hindi kinikilala ang sarili mong anak na babae. Sabi mo kanina kung sino ang gustong humawak, dadalhin. Bakit biglang hindi na pwede? Parang lumaki ka sa itim na beans. Lagi ka na lang nagsasalita ng walang kwenta. Sa madaling salita, hindi ka pwedeng bigyan. Sinasabi ko lang, matagal mo nang hindi kinikilala ang sarili mong anak na babae. Itong batang ito, wala nang kinalaman sa pamilya niya. Talaga, ikaw ay isang matandang walang hiya. Nagsasalita ka na parang may masamang amoy. Sa huli, gusto mo lang talagang ibenta ang bata para makakuha ng pera, di ba? Naging baliw ka na ba sa kahirapan? Parang isang payat na kabayo. Napakapayat na batang hayop. Ilan kaya ang mabibenta nito? Anyway, wala kang alam. Kahit papaano, makakabenta ito ng 2 tael na pilak. Naiintindihan na ba ng lahat? Matagal na itong nalaman. Lampas na sa takbo ng merkado. Talagang nagbebenta ng kabaong ang pamilya Ho. Kahit anong mangyari, kailangan ng pera. Para sa 2 tael ng pilak. Sino ang gustong magbenta ng bata? Hindi pwedeng magbenta ng bata. Sa pamilya nila Ho. Tayo sa baryo ng Heihe. Wala pang naitalang kaso ng pagbebenta ng mga anak. Zongyan, ikaw ay isang kalahok sa Imperial Examination. Dapat mong pag-isipan ito ng mabuti. Unahin ang pagmamalasakit sa mga magulang. Sa aming tahanan, ang aking ina ang namamahala. Hindi mo ba gusto ang batang ito? Mas mabuti pang ipagkatiwala ito sa pamilyang Ye. Bakit ka nagiging mapaghimagsik? May katwiran ang sinasabi ni Lizeng. Ang pinakamainam ay ibalik ito sa pamilya Ye. Hindi naman masama. Ngunit ang pamilya Ho ay may mga pangangailangan. Pinalaki siya hanggang 1 taon at kalahati. Kung gusto nila siya, kailangan magbigay ng 2 liang na pilak. Kung hindi, wag na lang umasa. Talagang matigas si Lola Ho. Mas mabuti pang hingin ang buhay niya kaysa sa 2 liang na pilak mula kay Luo. Bakit pa kailangan ng ganitong kapalit? Kailangan pa niyang kumain ng 3 beses sa isang araw. Talagang parang anunsyo mula sa Diyos ng kamatayan. Puro kalokohan. Napakabata pa ng katawan niya. Sobrang payat, parang may sakit na pusa. Nakapagpapaanghang na ang mga labi ko. Baka pati tubig, hindi ka bibigyan. Talagang parang nakahubad na nag-ikot sa gilingan. Walang hiya. Diretso mo na lang sabihin na kailangan mo ng 2 tael na pilak. Huwag nang paligoy-ligoy. Hindi na kailangan ng mga kalokohan. Sobrang nasusuka na ako. Haha, bahala ka sa gusto mong sabihin. Babayaran ang pera, saka ibibigay ang tao. Ang pangit naman. Napakapayat na batang babae. Hindi ko alam kung mabubuhay ba siya sa bahay. Kulang na lang ng 2 liang na pilak para sa matandang ito. Talagang ayaw ko. Ay naku, sige na. Isipin na lang na utang ko ito sa kanya mula sa nakaraang buhay. 2 liang na pilak, ako na ang bahala. Talaga bang handa kang magbayad? Kung hindi, hulugan mo lang ako ng tingin. Ikaw, matandang mangkukulam. Ibaligya mo na yan. Tapos ay kakainin ng kung sino-sino. Sige, Yanan, umuwi ka at kumuha ng pilak. Ah, inay, pinapapunta mo ako para kumuha ng pilak. Hindi ako nagkakamali. Mukhang hindi ako nagkakamali. Saktan mo ako ng kaunti. Ah. Anong nangyayari? Ngayon ay parang may araw sa kanluran. Lumabas ang inang hindi nag-aabot ng kahit 1 sentimo. O, bakal na inahin. Talagang handang maglabas ng 2 liang na pilak. Sobrang gastos ah. Hindi ka pa ba pupunta? Sige na, sige na. Pero, nasaan ba nakatago ang pilak ng nanay? Nabaliw na sa galit ang matandang babae. Halos nalantad na ang lokasyon ng maliit na yaman. Hintayin mo, kukunin ko na lang sarili ko. Bantayan niyo si Yaya. Huwag siyang pahintuin na mabuli ulit. Si Yaya ay nagbubula ng bula. Sobrang cute niya talaga. Gusto ko rin makita, kuya. Ang kanyang maliit na mukha ay bilog na bilog. Ang kanyang mga mata ay bilog na bilog din. Pati ang kanyang maliit na bibig ay bilog na bilog. Dumating na sa bahay ko. Pag lumaki na ito, mas magiging kaakit-akit pa. Cut! Isang grupo ng mga tanga. Walang silbi, pangit na kalakal. Nakapapahiya at walang kwentang basura. Mas mabuti pang alagaan ang hayop. Mas matapang pa siya kaysa sa aso. Inay, nasusunog na, tulungan niyo ako. Ah. Gamitin ang pinagkainan. Anak, nandito na si Inay para iligtas ka. Inay. Ay naku. Diyos ko, ano bang nangyayari dito? Ito ba ay magdadala sa kapahamakan ng pamilya Ho? Ito ay parang kidlat mula sa langit. May ginagawa ang tao, ngunit nakikita ng langit. Kahit ang Diyos ay hindi na makatiis.
Ang Diyos ay nagbibigay ng babala sa sangkatauhan. Talagang mayroong batas ng langit sa mundo. Naway maawa ang Diyos. Bigyan niyo kami ng ulan. Mga mahal na Diyos. Kasalanan ko at hindi ko napigilan ang aking galit. Nadawit kayo. Pasensya na. Dahil sa aking pagkabigla. Nadama pa ng lahat ang hirap. Pasensya na, pasensya na. Talagang hindi ko sinasadya. Pakiusap, patawarin mo ako. Anong nangyari dito? Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa? Huwag mag-alala, hindi kami ang gumawa nito. CJ, simula ngayon, ang batang ito ay apelyido yan na. Kung magtatangkang makialam, huwag magalit kung ako, si Loki Uyu, ay walang awa. Pinagtatawanan ako ni Husong niyan. Paano nangyari ito? Hala, anong amoy ito? Bakit ang baho na naman? Sobrang mabaho, umalis na tayo. Umandar si baby sa bahay kasama si Lola. Nakarating na si Yaya sa bahay. Mula ngayon, ito na ang bahay ni Yaya. Ang saraa ang kahirapan kahit daga, tataas ang ulo. Lola Bao. Mukha siyang katulad ng gurong nag-alaga sa akin sa nakaraang buhay. Kasing-kasing ni Lola Bao. At siya rin ay bulag. Lao Bao, Lao Bao. Saan galing ang batang ito? Dumating siya. Umalis ka. Ako si Lao Bao. Kaya binili ko na. Oh, hindi mo alam, Ginoo. Tulad nitong malambot na sanggol. Kung may bumili sa kanya, ang mangyayari ay... Kahit na hindi maganda ang panahon ngayon. Hindi naman alintana ang dagdag na bibig. Lolo, Lola, Tiyo, Tiya, nandito na kami. Inay, sobrang tumaas ang presyo ng bigas. Ngayon, naglaan ako ng malaking pagsisikap para makakuha ng 20 kilo ng mais na harina. Sa tingin ko, magkakaroon ng kaguluhan sa mundo. Naiintindihan kong kailangan kong pumunta muli sa bayan at ipalit ang natitirang pera sa bahay sa pagkain. Hihi! Inay, dahil si Yaya ay isa ng tao ng pamilyang Ye. Sinasalita ko at si Yanping na ituring siyang anak na babae. Ayos lang ba? Wala akong tutol. Pero hindi ko alam kung ano ang tingin ng iyong ama. Wala akong tutol. Agad mo siyang alisin. Yaya, ako ang iyong ina. Mula ngayon, ikaw na ang paborito ng iyong mga magulang. Yaya, ako si tatay. Mamahalin ka ni tatay mula ngayon. Wala nang makakapanakit sa'yo. Tatay Mew. Magandang bata, huwag umiyak. Wow, meron na akong kapatid na babae. Wow, ang tiyan ni nanay ang galing. Nakakuha lang ako ng 2 anay. Nanganak na ang nakababatang kapatid na babae. Ang ganda na nakababatang kapatid na babae. Lahat kami ay puro mga ligaw na gulay. Kumakain ako ng lugaw na bigas. Sixia Owen at Sixia Owu, masyadong maliit ang nakababatang kapatid na babae. Hindi siya makakain ng ligaw na gulay. Inay, lahat kami ay lumaki na. Bigyan ng lugaw na bigas ang nakababatang kapatid na babae. Ako ang kuya. Pinoprotektahan namin ang ate. Ang bait-bait mo talaga. Mga anak na mabuti sa ina. Inay. Kaninang gabi, nagpa siya akong magpuyat. Gamit ang isang bagong damit na binigay ni Yanping noong nakaraan. Binago ko ito kaya hindi ko pa nagamit. Halika't isuot ni Xiaoju ang bagong damit niya. Wow, wow. Ang ganda-ganda ng kapatid na babae. Ay naku, ang aking mahal. Talagang nakakatanggal ng bait. Hindi ko na kayang hindi isuot ang bagong damit na ito. Sayang, wala tayong itlog sa bahay. Kung meron sana, makakapagluto tayo ng steamed egg custard. Siguradong gustong-gusto ni Aya iyon. Itlog na may itlog. Wow, matagal na akong hindi kumain yan. Lugar na bukas. Kung patayin o basta na lang, bahala na. Mas maaga ang kamatayan, mas maganda. Takip sa paa. Ano ito? Ano ba talaga ang nangyayari? Wala yun, siguro nakita lang ako ng malabo. Inay, nakita ko rin yun, malabo rin ang mata ko. Lolo, si Yaya, ang palad niya ay parang maglalabas ng itlog. Baka katulad din ng nakaraan. Gamitin nila ako. O kaya, susunugin nila ako bilang engkanto. Pasensya na, old bao. Sa nakaraang buhay, hindi ko nagawang magpasalamat sa inyo. Huwag mo na akong protektahan ngayon. Ayokong utang pa sa'yo. Tama naman akong nagsalita. Pero hindi ako bulag ang puso ko. Ano sa tingin mo? Anong koneksyon ng mga itlog na ito sa Yaya? Siyempre, wala na. Binili ko ito gamit ang pera sa maliit kong ipon. Ibinigay sa akin ng nanay ang pera. Sikreto kong binili ang mga itlog na ito mula kay Yanping. Nais kong pakainin ang pamilya ng mabuti. Ano nang nangyari sa inyo? Ikaw, gatas na bola. Hindi ka lang bobo. Napakamatalino mo pa. Kung ipapakita mo ito sa pamilya ni Ho. Nanay ko, baka ikaw itong batang ito na bumaba mula sa langit.
Maging ligtas tayo kasama ang mga kuya, okay ba? Okay ba? Sige na. Ang mga nangyari ngayon ay sa ating tatlo lamang. Tandaan mong itago ito sa iyong isipan. Alam ko, nanay. Pati kay Yanping ay ililihim ko ito. Dahil anak siya ng pamilya Dapat palitan ang pangalan niya. Simula ngayon. Hindi na siya tinatawag na Yaya. Ang pangalan niya ay Yejulin. Ibig sabihin ay biyaya ng ulan mula sa langit. 3 taon ng matinding tagtuyot. Lahat ay umaasa sa pagbuhos ng biyaya mula sa langit. Salamat, Itay. Paano kung bigyan natin siya ng palayaw? Pangit na babae. Madaling alagaan tulad ng baboy at aso. Hindi, inay. Tawagin na lang siyang Siyam na Munting. Ibig sabihin ay pangmatagalan. Hi, Xiaoju. Speaking of which, this girl happens to be the 9th member of the Yi family. Oh, okay. Gusto ba ni Xiaoju ang bagong pangalan mo? Matinding tagtuyot, taggutom. Basta't nandito ako. 9 na araw ng ulan. Ito ay pagtakas mula sa taggutom. Pinapayagan din siyang makatakas sa marangyang pakiramdam ng paglalakbay. Ulo. Jiubao, ibig sabihin ba nito ay pakainin ka ng lolo? Kung gusto mo, kumain ka. Ito ay isang tiyak at maasahang pamamaraan. Yung matandang gago na to, mukhang nagkukunwari lang. Walang puso mong gago. Yung lalaki na walang pakiramdam. Bakit nasasangkot ako sa isang gago na pinapahirapan ang sarili? Ay, QU. Ikaw, QU, mag-ingat sa salita. Nangako kang hindi magsasalita ng masamang salita. Sinasabi ko na kung hindi dahil kay Xiaoju ngayon. Halos nakalimutan ko na ang hitsura mo noon. Alam kong ikaw ay nalulungkot. Ngunit hindi mo dapat maliitin ang sarili mo. Hindi ako kailanman nalungkot kapag kasama kita. Pagsisikapan kong mabuhay. Yun yang, hindi tatagal ang mga pagkain natin ng ilang araw. Ako ang panganay. Balak kong pumunta sa Wild Bear Ridge bukas. Ano? Sino ang hindi nakakaalam na ang Wild Bear Ridge ay lugar na mapanganib? Walang babalik. Ikaw ang pumunta. Paano kami ng 3 bata mabubuhay? Yun ang, hindi basta-basta ang asawa mo. Kahit ano ay hindi magagawa ng iba. Baka kayang gawin ng asawa mo yan. Hindi, tiyak na may iba pang paraan. Kahit na mamatay sa gutom, dapat mamatay tayong magkasama. Naniniwala si Yuni ang sa asawa mo. Tinitiyak kong makakabalik siyang ligtas. Sige, umalis ka na. Magaling ka. Saa? Ah. Patay na si Itay. Kahit gaano ka pa katalino. Sa Wild Bear Ridge, mamamatay ka rin. Sige, umalis ka na. Sasabihin ko na kay nanay. Alaynan, hindi na ako magsisinungaling sa'yo kailan paman. Kung kinakailangan, magpapalipat-lipat kaming pamilya para makaligtas. Pasensya na, yun yang. Ito ang una kong pagkakataon. At ang huli kong pagsisinungaling sa'yo. Ay, si Isong yan, estudyante pa, mismo pang hugas pa ng tubig. Dapat ay nag-aambag siya para sa mga nakakatanda. Sandali lang. Ano ang ibig sabihin nito, Tio Lizeng? Mula kahapon, nabawasan ng 1 tao ang pamilya ni Ho. Dapat talagang ibawas ang tubig na ito. Tingnan mo, ay naku. Matandang loko. Kapag nakapasa ako sa pagsusulit, makikita ninyo. Wala na si Kuya Yan-an. Pumunta siya sa Wild Bear Ridge. Itong taong pasimuno ng gulo ay gustong pasamain ang buhay ko.
Ang malaking tigre ay kumain sa tatay. Sabi ng nakababatang kapatid. Kinain ng malaking tigre ang tatay. Asawa ko. Umalis si Yanping sa oras ng yin. Pwede pa nating habulin ngayon. Aalis ako. Tatay, hindi ka makakita, paano ka tatakbo? Kailangan ko ng isang tao na magtuturo sa akin. Pupunta ako kay Lao Bao. Bao Bao. Hihe. Dito si Lao Bao. Lao Ye. Inay, sa totoo lang, si Itay ay isang kilalang magnanakaw, tama ba? Kaya pala hindi siya lumalabas ng bahay. Kung hindi, sa ganda ng itsura ni Itay, nakakaiba sa lahat. Paano ka naman mapapalad na makuha siya? Mapapalad ha? Ang galing mo talaga, Yean-an. Anong oras na ba? Kailangan mo talagang magpakabastos. Naghahanap ka ng gulo. Huwag kang tumakbo, kailangan kitang parusahan ngayon. Mama, nagkamali ako. Sino ang mahal na tao sa bahay na ito? Mga kaibigan, sino ang mahal na tao sa bahay na ito? Mga kapitbahay. Ako po si Ibway, mga kababayan ko. Ako po si Ibway, tatay ni Yanping. Ako po si Ibway, tatay ni Yanping. Tatay ni Tuksinpeng, ako po si Ibway, tatay ni Yanping. Yung lalaking bulag sa pamilya Luo. Ang ganda-ganda niya. Di pa siya kailanman lumabas ng bahay. Akala ko pa naman na may bulag na pinili ang Luo. Nabiktima siya ng husto. Pero siya pala yung nakakuha ng malaking swerte. Ang galing mo, ang gwapo mo. Haha. Hahaha. Ha. Hahaha. Ah. Hahaha. Ah. Sinasabi. Ang maliit na kutsilyo ay nagbukas ng mata. Kahit ang balahibo ng tigre ay hindi pa nahawakan. Ngayon ay nakatagpo ng malaking bagay. Paalam, mga magulang, Yuner. Dada. Nasaktan ka na ba? Pwede ka pa bang makalakad? Ikaw talaga ang tatay ko. Parang Diyos ka ba? Xiaoju, tara na. Ang lamig mo namang tao. Kahit ang batong ito, hindi makakatibag. Kahit kalahating ama lang ang tingin sa akin. Tama ka na. Tatay, Small Nine, sandali lang ako. Dadalahin ko kayo sa isang magandang lugar. Kung sa ibang lugar, pwede pa tayong mag-organisa ng tao para maghanap. Pero dito sa Wildbear Ridge, walang sinuman ang mailakas loob na lumapit. Sabi nga, talagang maswerte ang pamilya Luo. Kung hindi ako nagkakamali, nanay ni Luo. Noong panahong iyon, pumasok siya sa Wildbear Ridge. Sabi ko na nga ba, yung batang tanga ay malas. Pero ayaw niyo makinig. Ngayon, may nangyaring masama sa bahay, di ba? Sinabi ko na iyon kahapon. Pumasok si Xiaoju sa bahay ko, kaya anak ko na siya. Kung mangahas kang magsalita ng kalokohan, sasampalin kita hanggang mamatay. Kung hindi mo alam ang tama at mali, naiinis ako para sa'yo. Maghintay kayo at umiyak. Umiiyak sa inyong ninuno. May oras ka pang makialam sa pamilya ko. Mas mabuti pa, linisin mo ang dumi sa loob ng pantalon mo. Naayos na ba ang bahay nyo? Ilang pagkain pa ang natira? Kahit ang malaking shorts mo, nasunog na kalahati. Wala na, di ba? Paano ka natutulog na nakahubad? Sobrang bastos mo. Ang pamilya namin ay mga taong mahilig mag-aral. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Kumain si Lao Bao. Ang batang babae na namimitas ng kabute.
Lahat ng mga pangarap ko sa umaga ay nagkatotoo. Ito na ba ang sinasabi nilang pangarap na may kaalaman sa hinaharap? Mayroon na akong gintong daliri. Maaari na akong magprotekta. Mga tao na gusto mong protektahan. Sandali, iyon ba ay ligaw na watercress? Walang tubig dito sa lugar na ito. Paano namumulaklak ang watercress ng ganito? Isang posibilidad lamang. Dati may daloy ng tubig dito. Tama, ang Wild Bear Ridge ay isang bulubundukin. Tiyak na mayaman ang ilalim ng lupa sa tubig ulan. Lao bao shui shui. Dugo, nasaan ang dugo? Bakit ang hirap magsalita ng mga sanggol? Ang tubig naging dugo. Ang kuya naging dede. Sobrang namimiss ko. Yung dalawang iyon sa bahay, na pwedeng maging tagasalin kong kuya. Hinahatak ako ng tatay sa manggas. Hindi madaling maglakbay. Nangangako ako. Sa hinaharap, tiyak nakikita ako para maayos ang iyong mga mata. Alaynan. Akala ng lahat ako'y walang awa. Pero hindi nila alam kung gaano kamalas ang batang ito. Sa aming tahanan, si Zhong Nian ay ang bituin ng literatura na bumaba sa lupa. Maaari pang pisilin. Iba ang pamilya ye. Tingnan mo, pumasok na sa bahay ng oso ngayon. Tieke. Talagang may kakaibang kapangyarihan ang nakatatandang kapatid na babae. Sobrang kakaiba nga. Hintayin mo lang. Ngayon, nagdala siya ng malaking kapahamakan sa sarili niyang pamilya. Ay, talagang malas ang pamilyang ye. Bumalik na si Ianping. Nahuli niya ang isang malaking tigre. Sino bang maniniwala na kaya niyang manghuli ng malaking tigre? Baka naman siya'y kinagat ng tigre. Baka kulang na siya sa mga kamay at paa. Bumalik na ba siya? Pagpasok sa Wild Bear Ridge, walang makakalabas. Ang malaking tigre ay hindi basta-basta nahuli. Hindi ko alam kung kaninong bata ito. Nagsasalita ng walang kapararakan. Nandito na kami, niyang yun. Tatay, nandito na si tatay. Asawa. Diyos ko. Ang tigre na ito ay hindi bababa sa 400 libra. Naitala na. Naging milyonaryo na ang pamilya ye. Ang tigre ay mayaman sa buong katawan. Balat ng tigre, laman, buto at ari ng tigre. Lahat ay mahalaga. Ngayon, yumaman na ang pamilya ye. Sa pamilya Lauho, aalis na sila. Bakit hindi ninyo ipakita sa kanila? Masakit ba ang mukha ngayon? Baka namamaga na lahat. Mga kababayan, hinahayaan lang sila nung matanda na yun na sundin ang utos niya. Sinasabi niya na yung mga batang inutusan niya ay para lang linisin ang sarili niya. Yung pamilya Hoff talaga, maraming pakana. Halos naloko na ako niya. Sa loob ng hindi higit sa 2 araw, malaki ang pagbabago sa mga pamilya ng Ho. Parang nagkaproblema ang pamilya Ho. Samantalang ang pamilya ay tila pinalad na. Ay, paano siya nakakapagsalita na? Hindi ba't sinabi ng pamilya Ho na bingi siya? Ngayon, malinaw na sa lahat, di ba? Sa Hoja, walang isang katotohanan man lang. Mga kaibigan, ito ang aking munting si Ju. Ang buong pangalan niya ay Yejulin. Sa hinaharap, tawagin na lang siya na Xiao Ju. CJ, tandaan mo nang mabuti. Ang ganda ng pangalan ni Ju. Ay naku, ang Ginoo na bulag ay sobrang gwapo talaga, kawawa naman. Talagang nakakainis itong amang ito. Ang amang ito na amoy mo, nakakainis talaga. Yung mga mata ng mga babae, halos nakadikit na sa katawan nila. Hindi nagkamali si Xiaoju. Nang makarating ako sa bundok, nakatitig ang tigre nang nakabuka ang bibig nito. Kainin si Aping. Alam ko na totoo ang sinasabi ni Xiaoju. Buti na lang nakarating agad tayo. Kung hindi, matatakot talaga ako ng sobra. Kailangan muling itayo ang pader sa bahay. Mas mataas pa, nakakabahala talaga. Sige na, inay. Bahala na ako dito. May oras pa bago magdilim. Iniisip kong dalhin ang tigre sa bayan para ibenta. Kuya, sasama ako sayo. Yanping, bakit hindi tayo kumuha ng kariton? Anong dala ng sasakyan na to? Tingnan mo, parang kakaiba. Ay nako, nabalian ako ng binti. Kinuha ako ng kuya ko na pumunta sa bayan para maghanap ng doktor.
Masyado nang huli ang boss. Masyado ring mabagal ang kariton. Hindi na ako makapaghintay. Paano ka natagpuan ng tatay? Sinabi na ng tatay sa daan. Huwag mong sasabihin sa iba. Hindi ko talaga nakita ng maayos. Sa kabuuan, noong panahon na yon, bumaba si tatay mula sa langit. Talaga bang lumipad siya? Kuya, sasabihin ko sa'yo, huwag kang masyadong matakot. Sa totoo lang, si tatay ay isang magnanakaw sa dagat. Ano? Magnanakaw sa dagat? Kuya, ito ang malaking lihim. Kailangan nating itago hanggang sa kaibuturan ng puso. Siyempre. Pangatlong kuya, noong bata pa ang tatay natin, nagsimula siyang magkamali. Nasa Diyos ang awa at nakikita niya lahat. Hindi ba't nagbabayad na ang pamilya ho? Tulad ng sinasabi, ang utang ng ama ay binabayaran ng anak. Kailangan nating gumawa ng maraming mabuting gawa upang tubusin ang kasalanan ng ama. Sige, kuya. Ang anak ng isang malaking magnanakaw, nakatakdang magdusa ng labis. Baka isang panaginip lamang. Matagal na ang tagtuyot. Hindi pa ako nakakita ng ganito kasariwang. Malutong at malambing na mga wild na gulay. Si Xiaoju talaga ang swerte. Kakauwi lang namin. Para bang isang matatag na punong kahoy si Grandpa. Nakatayo ng matatag. Si Yanping ay nagawang-gawing ligtas ang panganib. Nahuli na ang malaking tigre. Sinasabi ng lahat na masungit at mahirap kasama ang biyenan. Ngunit noong ako'y nanganak ng mahirap, si biyenan ang gumastos ng lahat niyang ipon at nangutang para makabili ng ginseng na nagligtas sa akin mula sa kamatayan. Sinasabi nila na kapag maayos ang pamilya, lahat ay magiging maayos. Sana'y patuloy na umunlad ang buhay na ito. Haha. Hindi nasunog ang mga libro. Swerte mo. Nakalagay ang bag ng mga libro sa kusina. Kahit na hindi magkaintindihan ang nanay mo at ang pamilya ko. Pero bilang isang mag-aaral, hindi ako nakikitungo sa mga babae ng ganoon. Hindi tama ang mga sinasabi mo. Hindi naman basta-basta. Nagkaroon ng alitan ang nanay ko sa pamilya ninyo. At kahapon, malinaw kong nakita na alam mong mali ang ginawa ng nanay mo. Pero hindi mo siya pinigilan. Hindi ko alam kung paano ka tinuruan ng mga guro sa paaralan ninyo. Pero sa palagay ko, ang ugali mong ganito. Nakakadismaya. Kung magkaiba ang landas, hindi na tayo pwedeng magkasama. Paalam, sa pagsasalita mo, nagkamali ka sa akin. Paano ko hindi malalaman na mali iyon? Pero natatakot ako sa nanay ko. Hindi ako makapagsabi kahit isang salita lang. Talaga. Sige na, sino ba ang hindi matatakot sa nanay? Alam ko na alam mo ako. Tama. Ano ang tingin mo sa bahaging ito ng aklat? Ang tinutukoy na daan ng unibersidad ay ang pagpapakita ng mabuting asal sa mga tao. Ngunit ang pagpapakita ng mabuting asal sa mga tao ay hindi dalawang bagay. Ang pagpapakita ng mabuting asal ay ayon sa prinsipyo at sa pakikitungo sa mga tao. Ngunit isa lamang itong paghinto. Aklat ng kabutihan. Kabutihan. Bakit ang isang tao mula sa lupa ay mas mahusay pa kaysa sa guro ng akademya? Yi Yanshan. Ang iyong talento ay dapat na akin. Sobrang dami ng mga itlog sa aking espasyo. Bakit hindi kumakain ang pamilyang ito? Napaka-odd ng pamilyang ito. Kumain ng kabute. Gusto mo bang kumain ng kabute, bunso? Hintay lang. Bibigyan ka ng kuya mo. Kumain ka na, bunso. Sarap nito. Buka mo ang bibig mo. Kapag may unang pagkakataon, tiyak na may maraming pagkakataon pang darating. Bawat araw mula ngayon, maaaring makakain ka ng kanyang espesyal na pagkain na may pagmamahal at laway. Kung hindi kakain, baka masaktan ang bata, na may mahina at sensitibong puso. Si Xiaowen ay mahilig sa kalinisan. Ah! Hinalikan ako ng kapatid na babae. Ako ang nauna. Pinakamamahal ako ng kapatid na babae, lolo, lola at tito. Nakita niyo ba iyon? Hindi ko nakita. Hindi ko rin nakita. Oo, kakain si ate ng kabute. Huwag mong masira ang mga ngipin mo, Xiaoju. Masarap ba ang steamed egg? CJ. Anong dapat ihiwa ni Xiaoju? Sabi ni ate, salamat. Totoo ba, Xiaoju? Salamat kay mama sa steamed egg, di ba? Grabe, ang cute ng mga doll na to. Parang swerte ko yata ngayon. Ang galing ni kuya. Yay. Sabi ng ate, ang galing ko. Sinasabi ng ate na ang galing ko. Naririnig niyo ba? Ang kapatid na babae ay napaka-espesyal. Huwag magsalita habang kumakain, huwag magsalita habang natutulog. Nakakabahala, parang may isang napakahalagang bagay na kailangan ng dalawang bata na isalin. Ngunit hindi ko talaga maaalala. Ano kaya iyon?
Parang may isang napakahalagang bagay na kailangan ng dalawang bata na isalin. Ay naku, hindi ko maaalala. Sige na nga. Ang maliit na sanggol ay dapat lang kumain, matulog at lumaki. Maayos ba ang mga bagay? Lahat ay naibenta, 300 tael. Sabi ng mga mayayamang tao sa bayan. Kahit gaano karaming ligaya, kukunin nila lahat. 300 tael, ang dami. Anak na matulungin at mabait. Ngayon ay nagawa mo ang isang malaking kabutihan. Ihahanda ko ang isang magandang gantimpala para sa'yo. Haha. Huwag mong sabihin iyan, hindi ako sanay. Bukod pa rito, pamilya tayo. Bakit ka magpapaka-formal? Yun na, isara mo na ang pinto at magbabayad na tayo. Panghuli. Anong bayad yan? Inipon ko buong araw. Matutulog na ako. Aba, dito mo makikita ang tunay na pagkakaibigan. Kuya at bunso. Kayong dalawa walang puso. Bata kang pilyo. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para pumasok sa Wild Bear Ridge? Alam mong pag pumasok ka doon, hindi ka na makakabalik ng buhay. Hindi na makikita ang bangkay. Huwag ka nang manakit pa. Naisip ko lang na kulang ang pagkain sa bahay. Gusto mong magtipid sa pagkain para lang mamatay. Gusto mo bang mamatay na rin ang tatay mo muna? Para makatipid ka pa ng mas marami. Asawa ko. Yun, tulungan mo ako. Nanay, gamitin mo ito. Itong malaking mandaraya. Kailangan niyang matuto. Yun, ikaw ba yun? Hindi ka naman ganun ka maalalahanin. Nanay, lagi mong sinasabi na si Big Brother ay matulungin. Sinasabi nilang niloloko ko lang ang iba at madaya. Gaano na ako ka-injustice na naranasan? Gaano na ako nakasala? Tingnan mo, ang kuya natin ay matapang. Kahit pumasok na siya sa Wild Bear Ridge. Ayos ah. Hindi pa napapansin ni Ergo noon. Ang galing mong magpasiklab ng gulo ah. Sabi nga ng kasabihan, ang mga kapatid ay nag-aaway sa tigre. Bakit ka pa nagtatago at umalis? Dapat sana ay tinawag mo ako. Nawala ako sa pagkakataon. Na makita ang tatay na lumilipad at pumapatay ng tigre. Talagang malaking kawalan. Yeyan-an, anong sinasabi mo? Ikaw, isang tanga na nagsasalita ng kalokohan. Pareho kayong nanghihiram ng utang tulad ng boss. Ngayon, makikipaglaban ako sa inyo. Hihi. Hindi maganda. Ang huling balon sa buong nayon ay halos walang tubig na. Malapit nang mamulaklak ang mga punla sa bukirin. Walang tubig sa ganitong oras. Oh Diyos, ito ay para sa pagkitil ng ating kabuhayan. Bakit ka nag-aalala? Sana'y mayroon pa tayong maiinom na tubig. Hindi pa tayo umabot sa puntong maghahanap ng pagkain. Huwag magreklamo. Mag-aani ng mga ligaw na gulay sa bundok. Magdidilig ng mga punla sa bukirin. Basta't huwag magulo ang tao. Laging may paraan ang Diyos para sa atin. Ano bang nangyayari sa inyo ngayon? Hindi kayo naghilamos o kumain? Nabasag lahat. Walang sinayang na patak. Kahit na walang umiinom sa pamilya. Baka hindi na maibalik ang mga punla. Hindi ba't magmamasid na lang tayong matuyo ang mga punla? Hindi tiyak na mabubuhay ang mga punla kahit nadiligan. Kung hindi naman diligan, ang huling piraso ng pag-asa. Ngayon ay nawala na. Oh, naalala ko na, si Laobao ay tubig. Bakit sinasabi ni Xiaoju na dugo na naman? Sinasabi ng lolo na tubig. Go Qiuyu. Sabi ng bunso, may mahalagang sasabihin sa lahat. Anak, nahuli ka sa pantalon mo. Anong sinasabi mo, nakakainis ang bata? Grabe, araw-araw na lang si tatay. Ang mahalaga sa amin ay ang malaking bagay. Sabi ng bunso, alam niya kung saan may tubig. Totoo talaga. Nangangarap na naman si Xiaoju, di ba? Hindi mo alam na dati na panaginipan ni Xiaoju na ikaw ay. Xiaoju, umalis na tayo. Sumama si Kiping, dala ang gamit. Sige, itay. Gusto ko rin. Si Ping. Magkita tayo sa lugar kung saan tayo namitas ng mga ligaw na prutas kahapon. Tatay, saan ka pupunta? Tatay, namimiss kita rin. Ayaw mo ba? Laging mabilis ang karma. Dito. Tatay, ang tubig ay bumababa sa mababang lugar. Walang tubig sa matagal ng malalim na balon sa nayon natin. Paano pa kaya sa bundok? Kung may tubig dito, isusulat ko ang pangalan ng pabaliktad. Totoo ngang may tubig si Papa. Ang galing mo, Xiaoju. Malaki ang nagawa mo. Haha. Sa maliit na hardin, nag-ikot. Aping, tandaan mo, baliktarin mo ang pangalan mo next time. Hihi. Pupunta na ako para maghanap ng mga ligaw na gulay. Mabilis tayong umuwi para magbalita. Lagi na lang gulay. Walang pwedeng karne ba? Anong bagay hahaha? Ngayon ay maswerte. Nakakuha ng manok ng walang bayad. Tatay, may isang bagay na baka hindi mo paniwalaan.
Umuulan ng manok. Bilisan mo ang pag-aayos. Yan Ping, ang swerte mo naman. Kahapon lang, nakahuli ka ng tigre. Ngayon, nakakuha ka pa ng napakaraming manok. Swerte ng buong nayon. Ikaw lang ang gumamit ng lahat. Tama nga naman. Paano kakainin ng pamilya mo ang ganito karaming manok? Dapat may bahagi ang bawat nakakita. Hayaan mong lahat ay makatikim. Nga, ang galing mo naman manghuli. Para sa'yo, madali lang ang mga ito. Nga, gamit ang swerte ng ating baryo, di ba? Anong ginagawa ni Aping dyan? Hindi pa ba siya babalik dito? May mga tao talagang parang aso na bumubuka ng kurtina. Lahat ay nakasalalay sa dila. Wang dama. Sabi mo, lahat ay may bahagi. Kapag kumakain kayo ng karne sa bahay, sinasara ninyo ang mga bintana at pinto, walang puwang na natitira. Pero sa bahay ko, parang dapat lang iyon. Ano ka ba? Kung gusto mong matikman ang masarap, pumunta ka sa tambakan ng dumi. Doon, marami ang makakabusog. Ikaw. Nagreklamo na parang madali lang manghuli. Pwede mong ipasok ang anak mo. Hindi nakasara o nakalok ang Wild Bee Ridge. Huwag mong sisihin ako sa hindi pagpaalala. May mga masamang espiritu sa bundok. Kumakain sila ng mga walang hiya tulad ninyo. Umalis ka. Aalis na ako. Si Xiaoju. Ngayon, ikaw ba ang gumawa nitong manok? Kawawa naman, wala ng karne ang buong pamilya. Aling Nain agad na intindihan. Palagi mo bang iniisip? Bakit maraming itlog? Pero hindi pwedeng kainin ng buong pamilya. Dahil nag-aalala si Aling Nain, na ikaw ay isang engkanto mula langit na bumaba sa lupa. Ngunit ngayon, siya ay isang mortal. Kung sakaling ang mga bagay na iyong nilikha, ay kailangang ipagpalit sa iyong mga biyaya. Mas mabuti pang huwag na lang. Walang dapat ipag-alala, Lola. Si Xiaoju ay nagsasabi kay Lola na huwag mag-alala. Walang epekto ba ito kay Xiaoju? Binigyan ako ng langit ng isang espasyo na may walang katapusang yaman. Hindi ito para sa akin lang. Sige, makikinig na si Lola sa'yo. Lola, si Je. Magpatay ng manok. Huwag hayaang magdusa si Xiaoju sa kanyang kabutihan. Sabi ni Xiaoju, tatay. Pagkatapos walang pag-aatubili na inukit niya ako. Diretso siyang naghukay gamit ang isang pala. Grabe. Yung tubig parang fountain na sumabog. Ang tamis ng tubig na to. Kuya, totoo, si Xiaoju ang nagsasabi kung saan ka maghukay. Kapag humukay ka, lalabas ang tubig. Siyempre. Sabi ng anak kong babae, kung saan niya gustong maghukay, dun ako maghukay. Tama ang sinasabi ng anak kong babae. Bilis, Xiaoju, sabihin mo kay ikalawang tiyo. Paano mo nalaman na nandyan? Alam ko na. Bakit ka nagtatanong? Inay, bakit ako araw-araw tinatamaan ng 3 beses? Parang pinulot lang ako, di ba? Umuwi ka at pumatay ng manok. Hehe, nanay. 10 kami sa bahay. Kailangan talagang makapatay ng 2, di ba? Kung isa lang, wala kang matitikman. Yayan, nagiging mataas ka na ba? Akala mo ba, ang manok ay dumarating na lang sa hangin? Isang manok, hindi sapat para sa'yo. O di kaya, patayin mo na lang ako. Magluto ng isang palayok, sapat na para sa lahat. Nay, nagkamali ako. Isang-isa lang. Lola. Ay, si maliit na June ng Lola. Nandito ang Lola. 4. 4 na piraso. Sabi ng nakababatang kapatid, 4 daw. O, si Xiaoju ay papatay ng 4 na manok. Nga. Kaya 4 na lang. Ano man ang sabihin ni Xiaoju, iyon na iyon. Sundin ng buong pamilya si Xiaoju. Aba, hindi mo ba narinig yung kasabihang iyon? Ang panganay ay paborito ng bunso, ang pangalawa ay spoil. Isa lang siyang malas na tao. Mga kapatid, hindi pa kayo nakakain ng manok, di ba? Sama kayo sa akin. Yung malaking hita ng manok. Kapag natikman mo na ito kahit isang beses. Wow, talagang mawawalan ka na ng pag-asa. Haha, kakain na tayo ng karne. Para. Bakit kapag kumain ng malaking hita ng manok ay kailangan ng magdusa? Dahil kahit isang beses lang kumain. Ang nasa isip mo ay puro malaking hita ng manok. Lahat ng bagay ay parang malaking hita ng manok. Inisip kong siko ng tatay ko ay malaking hita ng manok. Sinunggaban ko. At tinamaan ako ng malakas. Sabi niyo ba, tapos na tayo? Wow! Tikman nyo, ang karne ay sobrang lambot na. Yiksat, ito ang lasa. Mga kapatid, hindi ba kayo niloko ni kuya? Ito ba ang lasa ng malaking hita ng manok? Gusto pa ng nanay. Gusto ko rin. Ang bilis niyo naman dito. Para kang si Pixie kumakain ng ginseng fruit. Mukhang bilang kuya. Marami pa akong ituturo sa'yo. Gusto ko rin, ma. Anak, Nyanping.
Ngayon, nakapili na kayo ng tubig sa inyo. Hindi ako maghugas ng balon. Ako at ang tatay ko ay nakakita ng isang bukal sa bundok ngayon. Ang tubig ay malinaw at matamis. Balak kong dalhin ang lahat para kumuha ng tubig. May tubig sa bundok. Saan talaga? Talagang nandyan. Tara, malaman natin sa isang paglalakbay. Kung ganon, may pag-asa na ang ating nayon. Babalik ako para kumuha ng balde. Sasama ako sa'yo. Saan ang pinagkukunan ng tubig? Gaano kalayo? Nasa Wild Bear Ridge. Hindi malayo. Tinatayang mga 23 milya lang siguro. Wild Bear Ridge. 23 milya. Bakit, hindi ba ito ang pinakamalalim na bahagi ng Wild Bear Ridge? Walang panganib. Mga 1 oras lang ang lalakarin. 23 milya. 1 oras lang. Hindi kami makararating sa loob ng 2 oras. At saka, nandyan ang Wild Bear Ridge. Baka may lumabas na malaking tigre. Baka nga, kung hindi man lang natamaan ng tubig, wala na. Ay! Hindi kayang solusyonan ng malayong tubig ang kagyat na uhaw. Yung pinagmulan ng tubig na iyon, wala tayong kapalaran doon. Akala ko pa naman nagbukas na ng mata ang langit. Sige, lahat, uminom kayo ng kaunti. Ang tubig mula sa bukal ay nakakapawi ng uhaw. Hindi na mabuti wala ng tubig sa balon. Mga kababayan, ang huling balon ay natuyo na. Mukhang tapos na ang ating nayon, hehe. Handa ba kayong mawala ang ating nayon? Siyempre, ayaw naming mawala. Pero ano ang magagawa natin? 3 taon na tayong nagtiis. Sa huli, hindi na namin kayang magtiis. Mga kaibigan, nakita ni Yanping ang pinagkukunan ng tubig sa Wild Bear Ridge. Ngayon, nagdala siya ng tubig pabalik. Maraming tao ang nakakita nito. May pag-asa pa ang ating Black River Village. Ang Wild Bear Ridge ay may mga mabangis na hayop. At saka, 23 milya ang layo ng daan sa bundok. Sino ang makakapaglakad doon? Balak kong ayusin ang mga malalakas na manggagawa sa nayon. Napamumunuan ni Yanping. Araw-araw silang aakyat sa bundok para kumuha ng tubig. Ang tubig na makukuha ay para sa inumin ng buong nayon. Tungkol naman sa mga pananim sa bukirin, tiyak na hindi na ito mapapanatili. Ang natitirang tao ay pupunta sa bundok para maghukay ng mga ligaw na gulay. Para sa mga nagtatrabaho sa pagdadala ng tubig, hindi na mapapanatili ang mga tanim. Maging ang mga gulay ay may araw ding masisira. Di ba't parang naghihintay na lang tayo ng kamatayan? Ay, ngayon ay kailangan lang nating magpasya sa bawat hakbang. Kung sa tingin mo ay hindi na kaya, wala nang ibang pagpipilian kundi maghanap ng paraan para makalayo. Hindi tayo magpapalayo. Ayaw talaga. Sabi mo, Laobao. Sabi mo, Laobao. May isang paraan pa si Lizeng. May paraan si Yanping. Ano bang magagawa ng isang bulag? Yanping, sabihin mo nga. Tama, ang pag-akyat sa bundok para kumuha ng tubig ay talagang isang paraan. Pero hindi nito masosolusyonan ang pangmatagalang problema. Wala nang ani sa bukirin. Maging ang mga gulay ay maubos din. Walang pagkain. Sa huli, hindi pwedeng puro tubig lang ang buhay. Mas okay pa ang maglaho na lang bukas. Kailangan na lang maglakad, bahala na. Pero kapag naubos na ang natitirang pagkain sa bahay, wala nang ibang daan kundi ang tumakas sa gutom. At saka, noong panahong iyon ang salapi at pagkain na magagamit ay naubos na. Sa daan ng pagtakas sa gutom, tiyak na mamamatay. Kung ganon, ayon sa sinasabi mo, kailangan na talagang tumakas sa gutom ngayon. Hindi tayo aalis. Hindi tayo pupunta. Lizeng, huwag kang makinig sa mga walang kwentang sinasabi ng isang bulag. Ikaw lang ang aming pakikinggan. Tama, mayroong gianping sa iya pamilya. Hindi na kailangan ng tubig. Walang dahilan para sumama ang iya pamilya. Hindi lalabas ng bahay. Bingi na hindi makalakad, walang kwenta. Anong ingay, anong ingay? Pwede bang pakinggan niyo muna si Loloy ko? Isang grupo ng mga walang utang na loob. Loloy, umuwi na tayo. Kung maghihirap sila, o mamatay sa gutom, wala tayong pakialam. Mahal kong ina, hindi man maganda ang salita, pero hindi naman masama ang dahilan. Totoo, naiinis ang lahat. Ako ang humihingi ng paumanhin para sa lahat. Tatay na si Yanping, huwag kang magalit. Ipagpatuloy mo lang, sabi ni Laobao. Ngayon, kailangan natin ng tubig. Hindi lang para inumin. Kailangan pang buhayin ang mga pananim. May isang solusyon na pangmatagalan. Maghukay ng bundok at magtayo ng kanal. Dalhin ang tubig sa nayon. Maghukay ng bundok at magtayo ng kanal patungong Wild Bear Ridge. Anong pangarap ito? Maaari bang magtanong, Ginoong Li? Mga kabataang manggagawa ng Hay Village. Tinatayang ilang tao. Sa amin ngayon, may kabuang 206 na kabataan at manggagawa. Kaya't maaaring umabot ng mga 400 tao. Kung bawat isa ay makakagawa ng 0 dangkal sa isang araw. 400 tao sa isang araw ay 4,000 dangkal. Bawas-bawasan ang oras na naubos sa daan. Magbigay ng discount. Kaya 3,000 dangkal na lang ang itatala. May nakita ba kayong problema? Nakita namin nakabuang 5,000 sang lang.
Kaya ng buong baryo na maghukay ng 3,000 hang sa isang araw. Ibig sabihin, hindi lalampas sa 2 araw. Matatapos na ang kanal. Ayos lang. O Diyos ng langit at lupa. Kanina, akala ko talaga nagpapapansin lang siya. Gusto ko talagang sampalin ang sarili ko. Mga kababayan, makinig kayo. Ang sinabi ni Tatay Yanping kanina, naiintindihan na ba ng lahat kung gumagana ang paghukay ng kanal para magdala ng tubig? Simulan na natin ang paghukay bukas. Bawat tahanan, kung ikaw ay may edad na 15 pataas at malakas, kabataan at lakas, kailangan mong pumasok sa bundok. Kung sakaling hindi sapat ang tubig sa pinagkukunan ng tubig ni Kapitan, paano kung mawala ng tubig habang naghukay? Tignan natin. Hindi na yata makikinig si Xiaoju. Nga, Tay, pakinggan mo. Ito ang mga taga Black River Village. Ang talino nila, ang galing nilang magbilang. May ibang nag-iisip na ng paraan. Sila ay walang tigil sa pagsasalita. Nasa apoy na ang puwit nila. At nandyan pa rin sila, nag-aaway sa maliliit na bagay. Talagang kahanga-hanga. Bakit hindi dumating ang mga manggagawa ng pamilya Ho? Hindi makikilahok ang aming pamilya sa paghukay ng kanal na ito. Ikakasal ang anak kong babae. Sa katabing na yon, kailangan kong kumuha ng tubig para sa bahay ng anak kong babae. Kapag nakapasa na sa pagsusulit ang aking anak na lalaki, ililipat na ang buong pamilya sa bayan. Ganito ang pagkakaayos. Sana hindi ka magsisi. Pinangunahan ni Yanping ang pag-alis. Lola Bago. Hahaha. Mga kababayan, sapat ang pinagkukunan ng tubig. Magpatuloy kayo, laban. Naghatid ako ng tubig para sa inyo. Nakita niyo ba si Yanping sa daan? Bakit hindi siya nag-ukit ng kanal? Hindi na kailangan ng tao iyon. Siyang nakakita ng pinagkukunan ng tubig. Kailangan din siyang protektahan ang kaligtasan ng lahat. Baka, nasa ilalim ng isang puno siya at natutulog ng mahimbing. Kaya nga, walang kahit anong mabangis na hayop dito sa paligid. Sobrang nakaka-relax ng trabaho niya. Walang magagawa, sino ba naman ang hindi mamamangha sa kanya? Kahit ayaw natin, kailangan tayong humanga. Baka si Yanping ay umatras sa huli. Pasensya na. Akala ko malakas ako. Kumuha lang tayo ng kaunti, hehe. Si Yanping ay talagang hindi natin nakita. Nakamali kami sa iyo. Tama, tama. Isipin mo na lang na wala kami. Nandyan ang pinagkukunan ng tubig. Bilisan mo at uminom ka na. Sobrang tamis. Kung hindi ka sana, tayo lang ang maghihintay na mamatay sa uhaw. Kahit na hindi ka gumawa ng kahit ano, dapat pa rin naming pasalamatan ka. Sabi ko lang, masyadong mapagmataas. Huwag mong isama sa puso mo. Hindi maganda. Ang mga lobo ay isang pangkat ng mga lobo. Tulong, tulong. Sabi ni Yanping na walang mababangis na hayop, di ba? Sabi niya na aalagaan niya ang lahat, di ba? Pinahirapan kami ng pamilya eh. Pero siya, nagtatago lang. Sinong nagsabing nagtatago ako, nandito ako. Si Yanping ang tagapagligtas.
Mabilis. Samantala, tumakbo ka. Huwag kayong gumalaw, siguradong mamamatay kapag nag-iisa. Ano ang gagawin natin, hindi tayo makatakbo? Kailangan bang maghintay na lang sa kamatayan? Yan Ping, malakas ka. Kaya mo bang labanan ang ganitong karaming lobo mag-isa? Gagawin ko ang aking makakaya. Pero ito ay isang pangkat ng mga lobo. Kung gusto mong mabuhay, maghanda kang makipaglaban. Hoy! Tapos na talaga. Sa bundok ng mga lobo, puro mga lobo. May mga patay na. Hampas ng mga tao na naghukay ng kanal ay kinain ng mga lobo ng higit sa 100. Puta, kakagaling ko lang mula sa bundok. Hindi talaga pwedeng mangyari. Ginoo, Ginoo. Ang ibig mong sabihin ay, Ginoo, Ginoo, gising ka na. Tapos na, sana alam ko na mangyayari ito. Hindi na sana ako pumasok sa bundok para maghukay. Anak ko, bumalik ka na, ikaw ang nag-aalaga sa bahay. Madilim na ang langit. Paano na tayo kung bumagsak ang haligi ng tahanan? Huwag kayong magpanik. Hindi naman sigurado na totoo ang balitang ito. Malaking problema ang nangyari sa pamilyang Luo. Paano ka parang walang nangyari? Hindi ba may kakayahan ang anak mo? Bakit hinahayaan niyang saktan ng mga mabangis na hayop? Hindi man lang siya nagmamalasakit sa iba. Para sa akin, para lang siyang nagtago at naging takot na pagong. Dahil sinabi ng anak mo na may tubig sa bundok. Kaya pumasok ang lahat sa bundok para maghukay. Kung hindi dahil sa ginawa ng pamilya mo, hindi na sana pumunta ang lahat sa Wild Bear Ridge sa buong buhay nila. Kung hindi dahil sa lalaki sa bahay niyo. Hindi sana ganito karaming tao ang namatay. Kung mangyari yan sa anak ko, makikipaglaban ako sa'yo. Bakit siya ang sisihin? Bakit ang pamilya ang sisihin? Kung may sisihin, ako na lang. Ako ang gumawa ng desisyon. Ako ang pinuno ng nayon. Kung may pagkakamali, ako lang ang may kasalanan. Kung gusto niyong magalit, magalit kayo sa akin. Kung gusto niyong makipaglaban, makipaglaban kayo sa akin. Ang lizeng ay para lang sa pagdadala ng tubig. Si Ebuwei ang nagmungkahi na maghukay ng kanal. Ang lizeng ay nauto lang ng pamilyang Ye. Ano na? Ngayon, ako na ang sinisisi. Si Tatay Ye at ang 3 anak ko. Nasa bundok silang lahat ngayon. May sinabi ba ako? Sino ang hindi nag-aalala sa pamilya? Lahat tayo nag-aalala. Alam kong huwag nang isaalang-alang ang mga sinabi kanina. Ang dahilan kung bakit hindi ako naguguluhan. Dahil naniniwala ako kay Aping sa bahay namin. Hindi maaaring mangyari ang ganitong malaking bagay habang nandyan siya. Mahigit 100 tao ang kinain ng lobo. Kahit patayin mo ako, hindi ako maniniwala. Maghintay kayo ng maayos. Hanggang sa makita ko ito ng aking sariling mata. Hindi ako maniniwala na magkakaroon sila ng problema. Tingnan mo, malapit na silang bumalik. Halos nakabalik na si Uncle Lizeng. Siguro mga 20 pa ang kulang. Sino ba ang nagkalat ng chismis na iyan? Sabi nila higit 100 ang nawala. Lumabas ka nga, tingnan mo. Hindi mabasag ng sapatos ko ang bunganga mo. Bakit hindi pa nakauwi si Big Brother? Sister Yanping, sinasabi mo ba na magkakaroon sila ng problema? Dapat ay bumalik na sila. Hindi naman sila talagang magkakaroon ng problema, di ba? Hintayin mo. Ano pa ang hinihintay mo? Mukhang hindi na babalik ang 20 tao na iyon. Sa ganitong sitwasyon, masasabing swerte na rin. Noong una, sinabing mahigit 100 tao ang nawala. Nakatakot talaga ako. Ay naku, ang lungkot naman. Buti na lang hindi kasali ang pamilya ko. Isipin mo kung umakyat sa bundok ang panganay ko. Halos kainin ng gutom na lobo. Hindi ko na kayang pigilin ang panginginig. Sobrang sakit nun. Anak ko, baka hindi na makabalik. Sa pamilya nila kung hindi ka magsasalita, akala nila tahimik ka. Di ko lang mapigilan ang mag-alala para sa inyo. Kitang-kita sa mukha nyo na desperado na kayo. Seryoso akong nag-aalala. Nag-aalala talaga ako. Walang makakapagsabi na hindi ka nagsasaya sa kanilang paghihirap. Kung hindi ka sana puno ng masamang balak, lagi kang walang kwentang tao, sira ang bibig mo. Hindi sana ako si Lu Kuyu. Nagsasalita na naman si Kuyu ng bastos. Bumalik naman sila, walang problema. 400 tao ang pumunta sa bundok sa Black River Village ngayong araw. 400 tao ang bumaba mula sa bundok. Walang kulang na tao. Ayos, ayos, ayos. Ang ngipin ko. Puno ng mga alulong ng lobo ang bundok. Bakit wala kayong kahit anong nangyari? Salamat kay Ginoong Ye at sa anak niya. Sila ang pumatay sa mga lobo at nagligtas sa atin.
Itay Yanping. Napatay niya rin ang lobo. Hindi niya na maangat ang piko. Totoo nga. Tatay, dumating ka na rin. Walang masyadong nangyari ba? May sugatan ba? Sira ulo ka ba? Isang bulag, isang suntok lang, napatay ang higit sa 10 lobo. Sira na. May nagawa ba akong masama sa kanya noon? Maaari pa bang lumuhod at tawaging lolo siya ngayon? Bakit ang dami mong sinasabi? Agad na ibalik ang mga lobo sa pamilya ye. Bagamat kami ni Chiping ang pumatay sa mga lobo. Ito ay para sa buong nayon. Kung paano ito haharapin, bahala na ang pinuno. Ang ibig sabihin ni Yanping ay, ang mga lobo ay para sa buong nayon. Siyempre. Lahat ng 15 lobo ay niluto. Makakain ang buong nayon. Hahaha. Hindi ako sumasang-ayon sa bagay na ito. Ang mga lobo ay pinatay ng pamilya ko. Bakit kayo makikinabang ng libre? Kanina, yung mga sumigaw at nagmura sa akin. Paano niyo nagagawang kumain ng karne ng lobo mula sa amin? QU. Alam kong gusto mong huwag ko na lang pansinin. Pero hindi sila karapat-dapat. Noong hindi pa kayo bumababa ng bundok, pinagkakalat nila na mahigit 100 katao raw ang namatay. Isang grupo ang nakapaligid, gusto akong parusahan. Sinasabi nilang si Ejaya ang nagsira sa kanila. Sinasabi nilang kung hindi pinangunahan ng Ejaya ang paghukay ng kanal, walang sasampa sa bundok. Isipin mo ngayon, kung hindi mo at ni Aping na ibalik ang tao. Anong kalagayan ang magiging kapalaran ng Ye family natin? Kung ganoon, si Kyuyo, makikinig ka sa'yo. Huwag na. Sino ba ang gago na nagsabi niyan? Ang paghuhukay ng kanal ay napag-usapan na natin. Paano kami magagalit sa Ye family kung may nangyaring masama? Tama nga, lahat ng mga babae ni Yanping ay walang utak. Huwag kang mainis. Noong una nilang inatake ako, bakit hindi man lang kayo nagsabi ng patas na salita? Ngayon, biglang gumaling ang may sakit na tahimik. Tinuruan siya ni Lao Bao. Pinagsasamantalahan nila si Lola. Noong bata pa ako, talagang nag-aral ako ng ilang araw. Hindi ko sinasadyang itago ito. Pero dahil nasaktan ako noon, hindi na ako pwedeng gumamit ng armas. Sa gitna ng kagipitan ngayon, upang maprotektahan ang lahat, nagsumikap ako. Nabalian na ako ng malubhang sugat sa loob. Tatay Yanping, ayos ka lang ba? Malubha ba ang sugat mo? Masaya na kung walang masamang nangyari sa mga kababayan natin. Tatay, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin, Itay. Bakit ganyan kakabodong, Laoye? Bakit mo sila sinusubukang iligtas kahit na delikado? Sila ay isang grupo ng mga walang pusong asong gubat. Hindi sila karapat-dapat sa ganyan. Kami ay may konsensya. Buhay namin ito. Lagi naming aalalahanin ang utang na loob kay Yanping. Hindi ako naniniwala. Ngayon lang kayo nagsasabi ng ganyan. Dahil wala kayong sugat. Kung may kahit isang piraso ng balat, sisisihin ninyo ang pamilyang Ye sa kanilang kakulangan sa proteksyon. Li Zeng. Hindi na makikilahok ang aming pamilya sa paghukay bukas. Bukas, sa bundok, ay mga lobo o tigre. Walang kinalaman ang pamilya Ye. Ang tubig mula sa kanal. Tinitiyak ng pamilya Ye na walang patak na gagamitin. Tingnan niyo kung anong klaseng tao kayo. Ang paghukay ng kanal ay para sa kaligtasan ng buong nayon. Lahat ng responsibilidad ay ibinabato niyo sa pamilya Ye. Hindi ba't parang pinipilit niyo silang mamatay? Ang pamilya Ye ay kayang mabuhay kahit walang paghukay ng kanal. Bakit kami ang dapat magdusa sa inyo? Hindi naman namin sinasadya, Li Zeng. Masyadong makitid ang pananaw ng grupo. Makasarili. Mga tao na nakakalimot sa utang na loob. Naging Li Zeng ako sa loob ng 30 taon. Ngayon, halos pinilit ninyo akong magpakamatay. Li Zeng, maghuhukay pa ba ng kanal bukas? Makakaraos lang tayo ng isang araw, magkakaroon na ng tubig. Akala mo hindi ako gustong maghukay. Ngayon, wala nang proteksyon mula kay Yeja. Sino sa inyo ang magtatangka pumasok sa bundok? Tara, magsorry tayo kay Yeja. Lahat tayo ay may utang na pasensya kay Yeja. May sasabihin si Yanping na babae sa inyo. Yanping na babae, kumusta na ang asawa mo? Mayroon akong mga gamot. Dalhin mo ito kay Saim Genf na tatay. Hindi na, umalis na kayo. Saim Genf na nanay, nagkamali kami. Kami ay sobrang walang modo. Lumabas ka at sapukin mo ako para makabawi ka. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Anong balak nyo? Mas maganda ang sinasabi kaysa sa pagkanta. Hindi ba't iniisip lang ang makakuha ng benepisyo? Kailangan pa bang magbukas ng daan ang pamilya ko? Kapag kailangan, humihingi ng tulong. Kapag may nangyaring masama, kami ang sisihin. Bakit ganito kayong walang hiya? Lola, ang galing mo. Nasaktan na kami ng sobra sa inyo. Hindi na matutuloy ang paghukay ng kanal. Maghanda na sa paglikas. Naway magtagumpay ang bawat isa.
Ah, ah. Nasaan ang lahat? Hindi alam. May mga malalaking insekto at mga lobo pa ba? Walang pupuntahan, walang buhay na mainom. Ay, tayo mismo ang pumatay sa ating sariling daan. Yung mga nagsalita ng mali tungkol sa pamilyang Ye. Bibigay ko sa inyo ang huling pagkakataon. Pumunta kayo sa harap ng bahay ng Ye at humingi ng tawad. Kung hindi, agad kayong umalis sa baryo ng Hehe. Uy, ano ang ginagawa nyo? Yan Pingyang. Kami ay humihingi ng tawad sa'yo, nagbubuni kami. Alam talaga ng lahat kung ano ang nangyayari. Hindi namin sisihin ang pamilya Ye. Sino pa ba ang maaaring sisihin? Ang pamilya Ye ay nakikipag-away sa buong baryo. Kami lang ang mga taong totoong totoo. Kapag may problema, talagang nagsusugal kami. Hindi dahil nasaktan na kami. Hindi ko kayang ipagsapalaran ito. Bumalik na kayo lahat. Huwag niyo na akong pilitin. Yinping, pakiusap, tulungan mo ang lahat. Kung hindi, talagang wala na kaming pag-asa. Yinping, kaawaan mo naman kami. Hindi tayo pwedeng tumakas sa gutom. Sino ba ang hindi marunong lumuhod? Ako na ang papalit, para maging libreng bodyguard. Huwag kang magpakaepal. Bakit nakaluhod si Lola? Hindi lang naman ang mga batang nagkakamali ang pinaparusahan na nakaluhod. Ikaw ba, kapag nakaluhod, ako rin nakaluhod. Kuya, nakaluhod din ako. Lola, tumayo na po kayo. Napakabait ni Xiao Jubao. Walang anuman, nakaluhod si Lola. Mas mabuti na ito kaysa pinipilit na umakyat sa Layangshan. Hanggang kailan ba ito kailangang magluhod? Maaari itong magdulot ng headstroke. Ako ay mapagmahal na bata. Sasamahan ko rin si Lola sa pagdurusa. Ay. Bakit kaya may kulog sa ganitong maaraw na araw? May kakaibang senyales. May malaking bagay na mangyayari. Sobrang. Diyos ko. Ang aming munting sanggol ay isang Diyos. Mahal na ninuno. Kahit na magdasal, babagsak na ang langit. Ito ay babala mula sa langit. Huwag maging makasarili. Talagang alam ng lahat na nagkamali si Yanping. Alam din nilang ang lahat ng ito ay para sa pamilya Ye. Isipin mo na lang na ito ay isang mabuting gawa para sa mga susunod na henerasyon. Mabuting gawa. Nakakatakot ang kapangyarihan ni Xiaoju. Talagang kailangan niyang gumawa ng higit pang mabuting gawa para lumaki siyang ligtas. Sige, tumayo na kayo. Bukas, kailangan nating umakyat sa bundok para maghukay ng kanal. Magtipid ng lakas. Ibig sabihin, pumayag ka na. Anong magagawa ko kung hindi? Nainis lang ako sandali. Sa huli, hindi naman pwedeng nakatingin lang ako habang naglalakad ang lahat sa kapahamakan. Sana lahat tayo makaalala sa mga sinabi ngayon. Makakaalala kami. Salamat sa iyong kabaitan. Salamat sa pamilya Ye. Ngunit, mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon, sabihin mo lang. Mahina ang katawan ng aking bunso. Nais kong humingi ng tulong mula sa lahat. Bigyan siya ng bigas mula sa iba't ibang pamilya at damit mula sa iba't ibang pamilya. Sa tamang panahon, kailangan niyang humingi ng kaunting piraso mula sa bawat tahanan. Mga piraso ng tela para sa kanyang paglaki. Hindi mo na kailangang pumunta sa bahay ng matandang Chen. Ihahatid na ito. Tinitiyak na si Xiao Juer ay mamumuhay ng mahabang buhay. Ganon din ang aming pamilya, ang Zhang. Si Xiao Juer ay walang sakit at walang sakuna. Paglaki. Masayang paglaki ni Xiaoju. Bumalik na si Enping. Saktong-sakto. Ngayon, ang presyo ng yog sa bayan. Umabot na sa 12 sentimo. Anong 12 sentimo? Ang bigas ay umabot na sa 12. Hindi ba't ito ay pang-aagaw? Ang mahal naman ng bigas, paano ko ito kakainin? Kahit may tubig na, anong silbi? May 2 buwan pa bago ang anihan. Parang pinapatay tayo sa gutom nito. Yung may sobra sa bahay, magmadaling bumili ng bigas. Baka tumaas pa ang presyo nito. Hindi na namin kayang bilhin. Ang hirap, bakit hindi pa rin namin makamtan ang isang magandang araw? Huwag magmukmok. 2 buwan, kakain tayo ng balat ng puno at puti. Kailangan natin itong malampasan. Kung hindi tayo makagawa ng kanal bukas,
Hindi tayo bababa sa bundok.